everyone in the presidential table to please bumate. Let's start with the author, Miss Alisana. Please bati naman, mabilis lang. Hi, hello. Yun, ganon. Okay. And of course, a dear friend, Miss Keiko Aquino. Hello po, magandang hapon. Thank you all for being here. Okay. Ang na-miss ko, another eye na I love this guy. And Direk Andoy Ranay! Hello. Maraming salamat sa pagdalo sa Grand Press Con ng Talk Back and You're Dead. Thanks, Direk. I know, Direk. And of course, Yasi Pressman. Hello po, good afternoon everyone. Thank you so much for being here. I'm so excited. Okay, and of course, ang tatlong bida natin, starting off with Joseph Marco. Yes, hello everyone. Thank you so much sa pagdala niyo dito sa Grand Press Con ng Talk Back and You're Dead. Thank you, Joseph. Nadine! Good afternoon po. Thank you po for coming. Okay, and of course, James Reed. Magandang hapon po. Thank you very much for having us here today. Diba? Okay, Tita Ethel. Ay, bigyan natin ng bighan yung three old faces na who are back here. Katulad ni Direk. I know, Direk Andoy. Si Keiko. Wilson Duels also is great for us. Yeah, she's now part of James K. And of course, si family. James Ray. Oo. Ngayon, ang unang magtatanong, siyempre ako. Yes, go Tita I'd Ethel. like the author to answer the question. Bakit mo binigyan ng title na Talk Back and You're Dead? Parang nakakatakot na hindi naman. Paano mo naisipin title na Talk Back and You're Dead? Very strong title. Kasi mahilig kasi talaga ako na manood ng mga nobela sa TV. And then, yung pinagbasihan ko ng title is yung sa Meteor Garden, yung red tag. So, kinopya mo to. Joke lang. Yung So, yung red title, tag lang na You're Dead. Parang ang ganda-ganda, ang ganda tignan na. Parang, wow, mga astig kapag narinig mo yung awesome, gano'n. Tita, tanongin natin kung how long na siya nagsusulat, ilan lang nagawa mo na titles. And what made you decide to go into writing? At saka kailan ka nag-base dito from Korea? Are you from Korea? Chika lang. Parang siyang Asian superstar, ano? Okay, go. Ilang years ka na nagsusulat? Ilang titles na nagawa mo? Kasi yung sa Psycom, na 1 year pa lang ako. Saan po yun, Psycho? Viva Psycom, publishing house. Mm-mm. And sa Viva Psycom, meron akong 3 books. Wow, okay. And isang manga. Tapos meron pa akong isang manga project. And yung isang magazine. Matamis naman kaya yung manga. Chika lang. Ito yung bestseller mo. Opo. Bongga. Okay na, Tita Ethel. Next question. Okay. Ano, si Keiko, how were you able to adapt this for the screen? Hi, Tita. Ano po, when Viva commissioned me to do the script for the book, pinabasa sa akin, Hama, 2 libro na mahahaba ni Alisana. And then, dahil sa mahaba siya, marami siyang plots, maraming detalye, nag-meet kaming dalawa. Thank God, talagang sobra kaming nagkasundo. Kaya, pina-approve ko sa kanya kung ano yung, syempre sabi ko, hindi naman natin pwede ilagay lahat. Abutin tayo 5 hours sa pelikula. So, I did an outline. Pina-approve ko sa kanya, okay ba? Nagbawas ako ng subplots. Ang dami kasing ibang characters, ganon. Pero sinunod ko po. I think very faithful ako kung sinundan yung kwento dun sa libro. Nagbawas lang talaga ako ng subplots at saka ng ibang mga eksena. Pero lahat po yan, kaya hindi po magagalit ang fan sa akin ni Alisana kasi sinunod ko naman talaga yung kwento. Okay naman sa kanya. Okay. Ngayon for the first question, from a very profound writer. Wow. I think I know who. Ngayon, eto si Pablo Tarima, representing the Philippine Star. Para malaman ng mga taga-Viva kung saan nagsusulat, para hanapin nila kung nagsulat. Monitor, gano'n. Ito ngayon si Pablo Tarima. Sir Pablo, ayan. Kay Direk Andoy. Direk, paano mo i-compare yung karanasan mo sa cast na ito dun sa previous project mo na Diary ng Pangit? How different? Good afternoon po. Dito, because mas iba yung tema nito kaysa dun sa Diary ng Pangit.
iba rin yung experience ko with these kids. Well, especially with Joseph Marco kasi this is my first time to work with him. I've worked with Nadine, James, and Yasi dun sa Diary ng Pangit. With this, dahil sa iba yung storya niya, iniba ko rin yung concept ng direction. Siyempre dapat akma dun sa kung anong story ang hinihingi. Ganun yung experience na ibinibigay. So, yun, iba rin yung experience dito. How was it working with Joseph Marco? Oh, lovely working with him. Baka lovely, di ba? No, because I've never worked with him o hindi ko nakita yung trabaho niya. So, eto, first time ko siyang nakatrabaho. Unang-una, ang pinaka mahirap doon sa part ng trabaho niya ay ang maglagay ng pulang buhok. Di ba? Dito, hindi